Miss Rain, balik po tayo dun sa parang attachment theory mo na sinasabi mo Mm-mm. na parang reader should be attached either to the story or to the author or both bago sila bumili. Mm-mm. Kasi para sa akin importante 'yun eh. So, parang sinabi mo na din kanina na parang kaya magsulat ka sa mga platforms like Wattpad, Facebook, Twitter, Mm-mm. susulat sila. Aside from expressing yourself, expressing your art, it's also like attracting people to your story kung bet nila. Tama ba yun? Yeah, pwede, yeah, oo. Kasi ano eh, kasi hindi ko masabing kailangan talaga mag-ano ka ng attachment. Ha? Oo. Pero meron din naman kasing mga readers na attached dun sa genre. Mm, Meron namang leaders na okay. attached dun sa way of writing. Like, kunwari gusto nila is academe-like writing or gusto nila is for fun writing. So, kahit na sinong for fun writing or sino mang kahit academe writing, mabasahin nila yun kasi attached sila dun sa ganung klaseng writing. Parang Oo. ganon. So, kahit na sinong author yan, kahit sinong anong genre yan, basta ganito yung writing, gusto ko to. Parang or maaano ko dito, parang ano ba, makukuha ako nito one way or another. Parang Parang gano'n. Kunwari, meron may silang mga, iba't ibang attachment styles. yes. Parang Oo, ganon. oo, oo. Sa iba-ibang ano ba? Sa iba-ibang factors Oo. ng bumubuo sa isang publishing or sa isang libro or sa isang stories ganyan. Kasi may iba rin na sobrang attached sila sa class ng lalaki na gentleman. So Mm, lahat sila, so pwede kahit din, sinong no? Ay, ang oo, galing. parang kunwari attached ako sa gentleman. So lahat ng gentleman na ano, na may trope na may gentleman ganyan. Diyan ako. So, tao dyan. Parang may ganun. Yun, kahit sinong author. So kahit Oo. sinong author. Ganon. So yun. Nice. That's so great. Um, so, do you recommend na halimbawa, ako yung author. Ako gusto ko magsulat ng mga libro, pero hindi lang basta-basta libro. Gusto ko talaga yung libro na magiging bestseller siya. Hindi naman talaga super bestseller, pero parang bibilhin siya ng maraming tao in such a way na kaya kong mamuhay ng walang stress in 1 year para makapagsulat ako ng Oh my another. God. 'Di ba? Parang halimbawa, yun yung goal ko. Halimbawa, I want to write Oo, oo. kahit na hindi bonggang-bonggang record-breaking bestseller, but I want to write Yeah, oo. bestseller Yung enough livable, I no? can, yes, I can live a little bit comfortable life to feed my creative juices or to feed Mm-mm. my art, something ganyan. So, ano po yung nire-recommend nyo na unang gawin? Kasi halimbawa sa academe, dito like ako, I work in the academe. So, if we Mm. were, yung incentives namin in writing a book is pwede siya naming magamit points for promotion. So, ibig sabihin, kahit walang audience, kahit na hindi kami magsulat sa mga free platforms, Mm-mm. yung price, yung incentive, nakukuha namin siya later, kahit na walang bumili. Pero if I want Mm-mm. to write, so usually, kung na-notice po ninyo, yung mga sinusulat ng mga matatalinong tao sa academy, yung mga professors, konti-konti lang talaga yung bumibili. It's not for the masses, nga sabi. Mm-mm. Pang matalino rin kasi siya. Oo nga po, Parang oo. ganon. Pero if I wanted to write a bestseller, ano po yung mga like top 3 recommendations na ako, if I'm starting from scratch, zero Okay, audience, okay. wala akong pangalan sa publishing world, zero, Mm-mm. and with everything that you have learned and insights mo po, ano po yung mga top 3 na dapat kong gawin na ano? Top 3, unang-una, know alamin mo yung audience mo. Okay. Kasi sino yung audience mo talaga specifically. Kaya kunwari kasi mainstream siya, di ba? Pero sino sa mainstream na yun? Kasi may mainstream na hindi nagbabasa, may mainstream na nagbabasa, Hmm. may mainstream na sa babae part, may mainstream na lalaki part, parang ganun. So, kailangan mo siyang indidin. Like, kunwari sa manga, di ba, yung mga manga, may shonen. Tapos yung shonen is para sa mga little boys, parang gano'n na, ito yung parang pwede mo maging hero, yung mga characters doon, ganyan. And then may shoujo na para sa mga little girls na gusto na parang if you, hindi naman little, hindi naman siguro little, no? Kasi, siguro yung mga simple na story na gano'n na parang high school, ganyan, nakaka-relate ka doon, emotions, ganyan. So mainstream yung both sides na yon, pero sino dun sa dalawang yon? Parang ganon. So, kailangan mo siyang malaman. Sunod is, willing ka ba? Magsulat para dun sa mainstream. Yung second part, yung first part is you have to find your group Yun. niche sa market. Second Mm. is you have to be willing to Willing write. ka ba? What do you mean? Ah, Okay. ah, ah.
So ang second kasi is yung willingness to write for the masses. Kung sino man yun dyan, yung gusto mong puntahan. Kung bakit siya ganito? Kasi dati hindi ko yun kino-consider. Kasi I'm the type of person na kung ano yung trip kong e-explore na genre, ganyan, o kaya naman na mga characters, kahit gaano ka-fuck up sila, gaano ka-red flag sila, gagawin ko yon. Parang may ganun akong, may ganun akong dating. Pero apparently, hindi pala yun normal sa iba. Parang Mm. gano'n. Hindi pala siya ano ba, parang struggle siya sa iba. Like, kunwari, kunwari ako kasi is, medyo medyo flowy ako. Like, medyo wala akong identity. Parang I can do a comedy, pero I can do a drama. Parang may gano'n. Parang I can try writing light stories, as I can try writing dark stories. Parang may gano'n akong dating. Kaya pero may ibang authors na medyo natatakot sila minsan i-touch yung certain themes, ganon, na what if yun yung gusto ng masa or nung mainstream na gusto mong puntahan. Parang paano kung doon sila papunta? Kunwari, example, ngayon, ang mainstream sa ngayon ay enemies to lovers sa romantic, sa romance stuff. Enemies to lovers yung ngayon, yung parang uso. Ah, Ngayon, ikaw, hindi ka naniniwala doon kasi ang toxic doon. Parang gano'n. Kunwari, ang toxic nito. Di, that's something na malaki agad yung parang slash na, ay, may malaki chance na hindi maging mainstream to. Kasi hindi mo bet magsulat ng mga trope na gusto ng tao. Parang gano'n. Di ba? Parang kunwari, kasi parang medyo double-edged sword din siya. Kasi parang minsan gusto mo magsulat ng kung ano yung gusto mo isulat. Tapos bahala na tapos gusto mo maging mainstream yung gusto mong isulat. Pero minsan kasi hindi siya ganun. Kaya kunwari, yung Hunger Games. Hunger Games made this thing na dystopian. Tapos dahil nga sumikat siya, parang Cat Vince, di ba? Dahil sumikat siya, ang daming nag-open yung mind ng publishers. Di ba? Parang nag-open yung mind ng Ang publishers mga at saka ng posibilidad. readers. 'Di ba, ng readers na, oh my God, may mga ganito palang dystopian. So, tara, mag-publish tayo ng marami. So, may mga Divergent, yung Maze Runner, ganyan-ganyan. So, Uglies, mga dystopian din na nagustuhan din or hindi nagustuhan ng mga readers. Pero yun yung mainstream noon. So, kunwari, example ngayon, ang mainstream ngayon sa international is romantasy. May Romance. romantasy yung tatawag. Yun yung parang fantasy siya, pero mas focus tayo sa romance kaysa sa fantasy. Parang ganon. So, kung ikaw, ayaw mo sa romance, Mhm. parang Oo nga, hindi no? mo ganda, mahihirapan kang makapasok sa mainstream romantasy unless isa kang para kang sa Zane Collins na disruptor, 'di ba? Para kaya man Cat Vince na disruptor. 'Di ba? Parang mga ganun na kore, yung sa 2311 din, disruptor din siya dun sa Wattpad dati. Mm. Ngayon kasi normal na siya eh. Pero parang Mm. ganun, parang Or, kung magiging disruptor ka, congrats. mm. Congrats. Pero masaya, happy tayo for that. Kasi lumalaki na yung range nung publishing, di ba? Pero hindi kasi ganun kadali. So, Mm. yun, parang kailangan mo ring i-manage yung expectations mo, i-manage yung emosyon mo, na bakit ganun? Ito sumikat, ako hindi. Parang, ang hirap kasing malaman eh. Pero kung yun nga, isa sa mga naging hindi man disruptors, pero parang for some reason, parang umangat siya ngayon is, nitong pandemic, ganyan, is universities. Mga high school colleges. Uso naman yun dati, di ba? Parang mga academies, ganyan. Pero ngayon is parang mga strands or yung mga courses. Nauso yun. So ngayon, mula sa university college, merong university series, merong college series, tas merong senior high series. So parang lahat yung sikat. Ako, chika ko lang lahat yung sikat. So basically, kasi siya part siya ng mainstream eh. So parang parang nagtulong-tulong. Alam mo yun, parang nagtulong-tulong yung mga colleges studies, yung ganon, yung mga may hilig mag-aral na, oh my God, gusto ko to. Parang ito yung gusto ko tong isulat, gusto ko tong ibasahin. So parang
parang nagtatag team silang lahat, parang gano'n. So, yun, kung gusto, yun, dapat willing ka. Pero paano kung kunwari, ako, 30 years old na, 30 years old na ako ngayon, hindi ko na kayang magsulat ng high school. Parang, hindi nahihirapan ako makapasok dun sa sikat ngayon, parang gano'n. So, kunwari ngayon, dark romance, medyo sikat ang dark romance ngayon, mga mafia, mga sinasaktan ka. Hindi ko sure, hindi ako nagbabasa masyado eh. So, pero, alam ko sikat siya eh, di ba? Yung dark romance, ganyan. Feeling ko ngayon, sa Philippines, sikat naman din kasi siya. Ikaw, willing ka ba? Parang gano'n, parang willing ka bang kuhanan yung audience na yun? So, kailangan mo malaman, sino bang audience gusto mo? Mga matatanda na, yung mga pera, yan. Mga may pera, yung mga tanda. Ganyan, na into something gore or into something na nakakaano talaga ng emosyon nila or ng thought process nila, nakaka-provoke, ganyan. Or gusto mo ng mga twins, ganyan, pero hindi ka sure kung makakabili sila kasi mga bata pa to, baka mamaya wala pang ipon, ganyan. So, yun, it depends siya kung willing kang pumunta sa Agus na yun. Kung gusto mo lang. Kasi yun nga, ang akin kasi is kung ano yung gusto mo isulat, dun ka. Kung ano yung willing kang isulat, dun ka. Mahirap kasi yung parang pinupush mo rin sarili mo dun sa kung ano yung sikat. Pero pwede naman siya. I mean, sa akin, okay lang yun. Parang sa akin, wala naman ako parang, you go girl, parang push mo yan, para makakuha tayo pera, parang gano'n. Pero hindi kasi lahat gano'n eh. Parang hindi lahat, parang minsan may iba na straight yung gusto nilang pathway na hindi. Ayoko dito. Hindi ako pupunta sa pathway ng mga tao, ganyan. Ako na rin ngayon, meron akong, hindi papublish. Meron ako sinusulat kanina Mafia. So, kasi sabi ko, nakakurious ako, bakit siya sikat? Ano meron? So, yun yung ina-explore ko sa story, sa series na kinokolab namin, parang ganon. So, ako, willing kasi ako. Parang ganon. Willing ako magpaagos dun sa Mafia. Pero may iba na hindi willing magpaagos sa Mafia. So, yun lang, yun yung ganap. Sana na mas, mas nagigas siya. Tapos, pangatlo is, ano ba? Actually, isa pa pala doon sa willingness magsulat. Kasi galing ka sa academe. So, ibig sabihin, matino ka magsulat. Matino kang mag-syntax, parang ganyan. So, pero minsan may mga tao na hindi nila gusto ng matinong syntax. So, willing ka ba? Willing ka bang ibaba yung syntax mo maging mas mas maging makamasa, like imbis na sabihin mo na ang kahirap parang may kaibigan ako sobrang grabe yung vocabulary niya. So, parang, ano daw yun? Parang gano'n. So, bakit di lang kasi simplify? Parang gano'n. So, willing ka ba na i-simplify yung mga certain words na minsan gusto mo siya nandoon? Parang gano'n. Kasi minsan nga, di ba, may ibang readers na hindi yun naiintindihan. Parang gano'n. So, yung willingness talaga na gano'n. Kasi may ibang authors na, apparently, hindi pala gano'n. Tapos, ang sunod naman, and lastly, ano pa ba? Di ba, yung isa is, lastly is di ba, know yung kung sino yung gusto mong mainstream. Kung willing ka ba magsulat para doon sa mainstream na yon. And then ano pa ba yung pangatlo? Siguro iniisip ko kasi kung sa psychological ko ba. Pero parang feeling ko kailangan eh. Parang kailangan matuto kang mag-manage ng sarili mo. Like, kasi minsan people want the fame, pero they don't know what's the consequence of that. Parang may ganun. Controversial. Yeah, di ba? Yeah, kasi, kunwari, ito, siya, hindi ko siya naranasan. Hindi ko siya naranasan kasi matigas yung puso ko. Heartless ako eh. Pero parang, kasi, lumalaban kasi ako eh. Parang gano'n. Medyo, kasi ako, siguro hindi rin kasi parang wala akong series enough para maging attached yung mga readers sa akin na kunwari for ilang years attached sila sa akin. Wala akong ganun. Parang lagi ako nag-jump to one another, parang gano'n. So itong isang author na hindi ko na kung pwede ba magsabi ng pangalan, pero siguro itong author na to, sumigat siya nung pandemic. Tapos, okay naman nung umpisa. Hanggang sa parang dinadrag na siya ng bonggang-bongga. Dinadrag na siya ng, kahit yung mismong readers niya, dinadrag siya pababa. Sobrang dami ng issues. Tapos ngayon,
nawala siya. Parang medyo ano siya, nawala siya naglaylo ata siguro siya kasi nga, eto na nga, nag-post siya ng parang short story, pero medyo fictionalized. Hindi, feeling ko totoo siya, totoong nangyari sa kanya, pero iba yung name ng character. Parang ganon. So parang fiction yung character name, pero totoong nangyari sa kanya. Tapos pag nabasa mo yun, oh my God, muntik na siya mag-suicide. As in, nag-suicide na siya. Sa sobrang bigat nung nangyayari sa kanya. Kasi Bigat ang nangyayari din sa kanya, oo, parang, kasi minsan kasi 'di ba sa sobrang attachment nung readers, minsan hindi nila napapansin na winawarak rin nila yung author or Mm. yung kwento, Tama. parang gano'n. So, nung nabasa ko yun, umiyak ako. So, oh my God, grabe naman. Parang kasi siya kasi yung tipo ng tao na for fun din magsulat. Tapos nung nakita ko yung sabi niya, I hate writing. Naano ko doon kasi parang for someone na gusto for fun lang magsulat, biglang sasabihin niya, nakikita mo kasi yung journey niya from I have fun to I hate writing. Nakikita mo na, oh my God, ang sakit. As Mm. someone na into writing at someone na gusto ko pinupush yung mga tao na magsulat, parang gano'n, ang sakit makita na inayawan niya yung pagsusulat dahil dun sa fame. Parang gano'n. So yun, tas may iba rin na, kasi may iba na sasabihin na ayaw ko sa gawa mo. Parang kaya mo bang tanggapin yon in 1,000 times? Tapos iba't ibang parang mamatay ka na lang, ang pangit ng kwento mo. Parang gano'n sa'yo. Parang gano'n. So I think you need to, parang Be ready. kailangan alam mo siya. Oo, be Be ready. ready. Dahil na kapag kunwari, isang biglaan yung pagkasikat, okay naman, minsan gradual naman siya. Pero kailangan maging ready ka. And minsan, kapwa authors mo, sinasaktan ka rin. Hmm? Isa sa mga Ganon? May example, ganon? yes. Parang they will mock you, parang ganyan, na parang hindi nila gusto yung nangyayari sa'yo kasi bakit ka sikat? Hindi ka naman ganun kagagalingan. Yun yung magiging thoughts ng iba, di ba? Parang gano'n. So, ikaw, kaya mo ba tanggapin? Sa gano'n, parang kaya mo bang ready ka ba? Parang gano'n. So, yun nga, parang, pero, simple lang yun. Simple lang yun. Kasi syempre may other things na yan. Kasi tatamaan lahat ng triggers mo. Parang gano'n, lahat ng triggers mo, tatamaan siya. Lalo na about sa work ethic mo, di ba? So, kasi work ethic yan eh. Minsan maguguluhan ka na, sino ba talaga ako? Ano ba talaga gusto ko isulat? Bakit ako nagpapaanod sa pressure ng readers? Pero wala kang choice. Kasi thousands of people siya. And minsan, syempre, nakakinabang ka doon na, okay, may pera ako dito, nagkaka-million ako dito. Sige. Pero, yun nga, yung the million is, nagka-cost din siya ng mental stuff. And ayun nga, parang ready ka ba doon? Parang it's not always a bed of roses. Yes, parang kay Colleen Hoover, di ba? Kay Colleen Hoover, sikat siya, yes, parang million siguro pera niya, parang kaya na niyang mag-retire for the month, para galing sa libro niya. Pero grabe din yung drug sa kanya. Parang kung kano siya katinataas, dinadrag na siya pababa ng iba. Parang gano'n. Eh, gano'n din sa Pilipinas. May mga gano'n din na parang minsan meron ka pang website, ko private person ka, parang tas sikat ka, tas may galit sa'yo, lalagay niya lahat ng sa'yo, ng lahat ng private stuff mo, asawa mo, anak mo, pamilya mo, ginagawa mo sa buhay, lahat ilalagay sa'yo just for the fun of it. Ewan ko, hindi ko alam, but spite, parang may spite na sa'yo, ganyan. May isang website na ginawa na sobrang nandun lahat ng private stuff ng author. Na hindi mo alam, hindi ko ako public. Dapat hindi ko to alam. Parang gano'n. Pero nalaman ko dahil dun sa website na yon. Parang Wow, gano'n. grabe. Yeah. So, hindi ko siya masabing dark side, pero medyo dark side kasi siya. Kasi nga Parang parang, ganon na din. hindi siya rainbows. Hindi siya talaga rainbows and unicorns eh. Hindi na siya gano'n eh. Parang, lalo na yung ganong attachment nga. Kaya parang double-edged sword yung attachment na yun. Kasi if you think of it, totoo nga no yung sabi mo, parang attachment is also like synonymous sa attention. Na parang, Mm-mm. 'di ba? Na parang, And minsan, di ba, attention is spotlight. Tapos yung spotlight, minsan oo, ang init. Ang init oo. niya. Yeah. So, Kumbaga,
'di ba parang pag maraming bunga, maraming, ano nga yun, parang maraming, Mag-aano sa'yo, babato sa'yo, yeah. oo, na parang ganun, maraming binabato. Interesting. Sige. Something to think about din, no? Kasi parang, of course, sino ba naman yung author na ayaw ng bestseller? Yung Yes, oo, parang gawin. sino bang author ang ayaw ng pera, 'di ba? Parang siyempre gusto natin Correct. 'yan. Correct. Pero at the same time, meron din pala talagang downside na parang, are you ready? Or if you really want in your bone to have a bestseller, you also have to psychologically, emotionally, and mentally prepare yourself for the backlash. Because it's gonna happen. It's Mm, bound to happen in some way or yeah. Parang ano naman, minsan naman konti lang siya. Pero kasi 'di ba, minsan parang ang linis-linis, ang saya-saya, biglang may isang negative, isang uh, negative na magsasabi sa'yo parang may gano'n na parang ka ng ginanon ng bonggang-bongga kasi minsan minsan yun pa yung ano mo, yun yung insecurity mo. Alam mo yun, yung tipong minsan nagulat ka parang, "Bakit ako umiiyak ngayon?" Kasi yun pala, wound mo pala siya, parang parang pain mo pala siya dati pa, parang may mga gano'n. So yun, kailangan ready ka, parang kailangan ma-bounce back mo yung sarili mo kasi kung hindi, kakainin ka, kakainin ka nung ano ba, nung mundo and magiging sad siya kasi baka ma-hate mo yung writing. Parang gano'n. Parang baka ma-hate mo yung fun nung ginagawa. And ang sad dun, para sa'kin, mas parang sad, gano'n. sige. I think I have sobrang informative na ang interview na to. Other things, I'm sure there will be a lot of sharing that's gonna happen in the future. But for now, I think we've hit the goal for this interview. Thank you so much, Rain, sa time, sa oras mo. Sana hindi ito ang last. Sige lang. In the Sige near lang. future. Ayan. But thank you so much for your time. And again, you will be helping a lot of author wannabe sa Pilipinas to understand the technicalities and the mechanics of book distribution. So, yan. So, meron ka bang gustong sabihin, Rain, or i-promote? Baka may work ka. Republished ba yung 2311 mo? Hindi. Hindi ko sure. Hindi. Okay, okay. Wala pa akong plans Baka may masyado, ganap pero if ka, where can we see you in the next weeks or months? wala nag-aano kasi nag-iipon ako ngayon, pero nasa-search ko lang, pinusuportasyon ko kung saan ako pupunta, bahala ka na, parang gano'n. Sana Okay. in a good way. Sana Search in a nyo good sa way yung Google, Piloso Potasha. Pero saan ka rin mas active na social media? wala eh. Hindi, Hindi ka nagsa-social media wala ngayon? akong ha? Hindi ka nagsa-social media ngayon? Hindi masyado. Hindi masyado. Pero sa Facebook siguro, parang minsan nagpo-post ako doon for author stuff. Minsan sa IG, ganyan. Meron akong search nyo lang, pinasuporta siya nga. Basta makikita nyo yan. Parang Search nyo magkakaroon Piloso ng ano yan. Potasha. Who is Rabbit she? hole yan. Who is she and why did she get the privilege of being interviewed, the first guest? Mag-research kayo kung sino siya. Yun. Hindi naman, parang wala lang naman. Pero ano lang, parang depende kasi siya kung ano yung gusto ng author. Yung gusto nung nagbabasa nito. Kasi baka mamaya, yan lang pala eh. Pwede naman parang wow, siya pala yun. So it depends. Ayoko mabash. Baka sabihin nila, grabe naman, parang ito lang. Di na parang it's something that a lot, parang you're parang part of the cream of the crop. However humble you want to portray it to be, what you had achieved dun sa mundo ng literatura at ng is something na hindi nakuha ng like 99% ng mga manunulat sa Pilipinas. So wag mong i-diminish yung achievements mo kasi bongga siya, 'di ba? Anyway, so Sakto thank lang. you so Yung utak much. ko sakto lang. Hindi, bongga siya. Bongga siya. So anyway, Rain, Thank you. sobrang salamat sa time mo and I think we will end Salamat here. po. Thank you talaga.